Sino nga ba ang nakikinabang kapag wala na si Duterte? Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Ito ang tanong na ayaw tanungin ng mainstream media. Sino ba talaga ang nakikinabang kapag wala na siya? Kasi aminin natin, kapag wala na si Duterte, hindi ang Pilipino ang nakikinabang. Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. Kaya uulitin ko, sino ba talaga ang nakikinabang? At ang mas mahalaga, anong kapalit? Dahil kung si Duterte ang tinutumba ngayon, bukas sino ang susunod na gustong sumalungat sa sistema? Sino nga ba ang nakikinabang kapag wala na si Duterte? Ito ang tanong na ayaw tanungin ng mainstream media. Sino ba talaga ang nakikinabang kapag wala na siya? Sabi nila, ito raw ay tungkol sa hustisya, karapatang pantao, due process. Pero saglit lang, maging totoo tayo. May mga taong nakakakuha ng kapangyarihan, pera at kontrol sa pagbagsak niya. Tignan natin ng mabuti. Sino ang panalo sa politika? Hindi lang basta Pangulo si Duterte. Isa siyang puwersa na yumanig sa hanay ng mga elitismo sa gobyerno. Ibinunyag niya ang katiwalian. Tinawag niya ang mga pangalan ng mga untouchables. Ginawa niya ang mga bagay na kinatatakutan ng karamihan. Kaya siya ay mapanganib. Ngayon nawala na siya. Ang mga kalabang politiko na hindi siya matalo sa halalan ay nagsasaya. Ang mga korap na opisyal na napatalsik ay unti-unting bumabalik sa pwesto. Ang mga dynastiyang nawalan ng impluwensya noong panahon niya, sila na ngayon ang nangunguna sa pag-atake sa kanya. Ang tanong, hustisya ba ito o pag-aalis ng banta sa kanilang kapangyarihan? Sino ang panalo? Noong panahon ni Duterte, nawalan ng bilyon-bilyong kita ang mga sindikato ng droga. Natanggal sa pwesto ang mga tiwaling opisyal. Nawalan ng hawak sa mga government deal ang ilang negosyante na may maling motibo. Ngayon, dumadami na ulit ang mga shipment ng droga. Nabubuhay na muli ang mga krimen at sindikato. Nakaupo na ulit ang mga dating makapangyarihang negosyante. Gusto nyo bang maniwalang pag nagkataon lang ang lahat ng ito? At pag-usapan natin ang impluwensya ng banyaga. Hindi natakot si Duterte na tumanggi sa mga kanluraning bansa. Hindi siya yumuko sa mga utos ng dayuhan. Pinalapit niya ang Pilipinas sa mga bagong alyado. Malinaw niyang sinabi, tayo ay isang soberanyang bansa, hindi puppet ng iba. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit ngayon na wala na siya, sobrang interesado bigla ang ibang bansa sa katarungan ng Pilipinas? Tahimik sila sa mga war crimes ng ibang leader sa mundo. Pero may panahon sila para litisin ang isang Pilipinong Pangulo? Tanong, karapatang pantao ba ito o kontrol lang? Kasi aminin natin, kapag wala na si Duterte, hindi ang Pilipino ang nakikinabang. Hindi lalong magiging ligtas ang mamamayan kung aalisin ang leader na lumaban para sa batas at kaayusan. Hindi rin mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng droga sa pamamagitan ng pagkulong sa taong sumira sa mga sindikatong nagsamantala sa kanila. Kaya uulitin ko, sino ba talaga ang nakikinabang? At ang mas mahalaga, anong kapalit? Dahil kung si Duterte ang tinutumba ngayon, bukas sino ang susunod na gustong sumalungat sa sistema?
That's hashtag Zandra Says. Sabi nila, tumahimik ka na lang. Ang sabi ko, bakit? Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at pang-iinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better.